by the name itself, confidential and intelligence. Just because ang Kongreso nagsubpina do sa SDECOM ng dokumento, pwede mo nang i-release yung laman ng dokumento. Violation yun sa auditor code natin. Pero dahil sila yung mga congressman, again, yung power of the purse, yun ang ini-invoke. So, alam mo, maganda sigurong maitaas yan sa Supreme Court para once and for all, ano ba ang meets and bounds ng power of the purse? Ano ba ang paggamit ng COA findings, lalong-lalo na hindi pa pinal? Siguro nabigla rin ang mga kongresista first time siguro to nila kasi alam natin pag panahon ng budget season, lagi kong naririnig ito, halimbawa may makausap ako sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kumbaga, hinay-hinay muna tayo kasi budget season ngayon, baka gipit. Parang at mercy sila. Kumbaga parang andun yung pagpanahon ng budget season lalo na sa later part ng taon. Parang ano sila parang hindi mo na nila babanatan. Kumbaga parang ang taas ng tingin ng mga sumusuri sa mga batas, no? Kasi kaya nilang ipasa, kaya nilang harangan, kaya nilang gipitin ang iyong budget. Pero hindi ito naramdaman natin kay VP Sara. Kumbaga, meron siyang mga proposal, panukala para sa kanyang opisina sa Office of the Vice President. Siguro first time ba ito na inaubayan na niya sa Kongreso yung magiging kapalaran ng kanyang proposed budget. At kumpleto doon, kumbaga, maiintindihan mo nga na, kayo nang bahala, hindi ko na didepensahan, kayo na hang bahala. Pero itong Kongreso, panay yung na, bakit dapat kang humarap, dapat ganito, ganyan, hindi pa ba sapat yung dahilan na yon. So doon muna sa ito ba first time na nangyari? At nakikita nyo po ba, may paglabag ba dito? Or malinaw naman doon sa sinabi ni VP Sara, ang lahat ng mga nais niya mangyari at naaayon naman sa mga polisiya o di kaya sa batas, sa konstitusyon. Siguro, Admar, first time siya na ang VP, ang Vice President ang nag-invoke niyan. Merong isang instance yung sa TESDA na hindi umapir yung chairperson sa plenary debate. Mm-hmm. Ito kasi sa committee level pa lang Pero babalikan tayo, binabastos ba niya ang House of Representatives? Hindi. Ina-acknowledge nga na kayo ang power of the purse. Kung paano nyo gustong katayin, i-chop, nasa sa inyo. That is a total statement in respect of the power of the purse. Kasi ang point niya, bakit pa ako makikipaggigilan, makikipagsagutan sa inyo, sa dulo kayo rin naman ang masusunod. Which I think is a sentiment that is loudly shared by all the executive agencies. Kasi sa executive, di ba nakikita natin may DBCC, ang DBM nagsiset ng ceiling, tapos kinakat nila yung sinasubmit ng ahensya. Tapos yun ay nagiging net. Pag net naman, yun ang budget ng presidente, which means it underwent a series of review ng DBM kaya na-include yung ganung budget. So, alam mo ang hindi ko maintindihan, nawawala yung role ng DBM. Kasi dati ang DBM talaga nagsasabi na, Your Honor, pag ito kinat natin, magkakaroon tayo ng problema. Wala. Outright ang House of Representatives ang nagsasabi na hindi, ito i-cut natin, ito i-align natin. Nakita natin yung nangyari last year. Nung nagkaroon ng unprogrammed appropriation, wala namang ginawa si DBM ni hindi nila recommend ng veto statement. Nakita natin inalis yung foreign assisted program. Wala ring recommendation ng DBM for the veto. So, ako, binabalik ko yung kakulangan sa DBM dahil kayo ang nag-put together ng programa. Ibig niyong sabihin, hindi mahalaga ang foreign-assisted projects. Di ba? Maraming kaguluhan
ang nagawa noon. Nakikita natin wala tayong projects na tinutuloy dahil walang counterpart fund. So ako, ang sense ko, first time na ang Office of the Vice President ang nagsalita ng ganon. Ang nare-recall ko si TESDA, hindi umattend sa plenary. May pagkakaiba ba yun? Wala. Ang nangyayari lang kasi sa plenary, sa dami ng members ng appropriations, parang umaabot na ng mahigit na 50, doon sa 350, merong hindi naka-attend nung hearing sa committee. Kaya sa plenary, mahalaga na naandun yung head of agency. Pero dahil sinabmit na nga at sinabing kayo na ang bahala, hindi ko maintindihan kasi traditional yun eh. Alam mo, ang Kongreso is steeped in traditions. Isang tradisyon niya ang yung head of agency na andon para sa plenary debate, kung may itatanong na andon, hindi maho-hold yung debate, di ba? At ang art of legislation is really compromise. So makikipag-compromise ka. Kunyari may isang probinsya, walang fire truck, walang mobile, talagang i-hold yung plenary debate sa DILG dahil humihingi siya ng mga kailangan ng kanyang lugar. So, pero kung anong galing na committee report sa Committee on Appropriations, hindi naman yun nagbabago na eh. And again, tradition dictates na kung ano yung re-recommend, yun na yung ina-approve ng plenaryo. Tsaka Prof, tama nga yung sinabi mo, hindi naman na nambasto si BP Sara dahil kinikilala yung kapangyarihan ninyo. 'Di ba? Pwede kayo biruin mo, sila na ang nasa sa kanila na, 'di ba? Ang tanong ko nga, dito po, Admar, nung hindi nag-committee report, hindi pa committee report, parang sinabi ni Congresswoman Kimbo, ito yung ikakat. From almost 2 billion, di ba, bumaba sa 700 million at may mga items silang kinat. Hindi mo naman nakita ang Vice Presidente nag-appeal. So hindi ko maintindihan, anong issue ninyo? O kinat nyo na, di ba? Hindi naman nag-appeal, hindi naman humingi ng tulong. So, makikita natin sa Senado, pag pinatawag, kasi sa Senado, pinatawag na siya sa committee at ang medyo naging naipit doon yung libro, yung publication ng libro. So, titingnan natin sa plenary. Sinabi naman niya ang commitment niya na a-attend siya sa plenary. Pero, sinabi rin niya na at the end, pag nag-BICAM yan, yung House rin ang masusunod. So, essentially, alam na niya ang mangyayari. Kaya, yung sinasabi niya, handa naman ho kami. Kung magkano ho yung ibibigay nila, tuloy-tuloy lang ho ang serbisyo. Yun ang makikita mo doon, yung leadership ni VP, na kung anong ibigay nyo sa akin, hindi ako, kasi usually, di ba, ang tradition, parang magbibigay ka ng respeto, hihingi ka ng pabor, di ba? Yun yung, ang tawag doon, horse trading ang tawag sa kagaya sa OP, di ba? Mabilis lang na ipasa yung budget nila. Yung yung hindi kasama sa pagbusisi yung budget ng taga-busisi. Ibig sabihin, hindi nahihimay yung budget ng House of Representatives. Tradition din yun. Oo, Admar, tama ka dyan. Yan ang malaking problema. Kasi hindi naman na-represent sa committee. Nung 8th Congress, na nandun ako sa Senado, at nung 9th Congress, nasa House ako, pinipresent yung budget ng House of Representatives kahit na sabihin mong hindi kinakat, alam mo, walang amendment, pero pinipresent. At napapag-usapan sa so many sa PS, so many sa MOOE, may ganun. Pero ngayon, wala na talagang presentation. Kaya nga, ang tanong, sino ang taga-busisi sa taga-busisi? Sino ang taga-busisi sa budget ng taga-busisi? Dahil nga sa time-honored tradition, pwede sa kanila pero hindi pwede sa VP o VP? That's right. Ganun ang lumalabas. Kasi yung time-honored tradition yan, ang sa judiciary, hindi masyadong binubusisi dahil inter branch courtesy. Pero pinag-uusapan.
I remember there was a time si Chief Justice Davide, tinanong yun sa Senado, bakit ang mahal ng kurtina nyo? Saan ba kinukuha yung kurtinang yan? Pinag-uusapan pero hindi mo sinasubject sa sobrang inquiry because of the inter-branch courtesy. So, pero itong sa atin ngayon, hindi na pinag-uusapan ang Kongreso. So, hindi mo talaga alam saan nagagamit. Wala pa silang liquidation. So, kung titingnan mo, ay sandali lang, ang power of the purse ba, ganon? Yun Tsaka ang- endorse din ito ng administration pa rin, di ba? Ng Yes, DBM. nakasama sa NEP. Oh, Kasi yung NEP na yan, kailangan mong tingnan yung sources ng yung revenue mo. So kung kulang ang revenue mo, paano popondohan? Pero pag pinesent yun, nagpe-present rin kasi sa nagsasabit ng total budget eh. Pag pinesent yun sa DBM, usually more often, ang judiciary at ang legislative, kung ano yung sinubmit, is taken as is. Tingin niyo po pero- ba, ma'am? Oo po. Tingin niyo po ba Pero- nabastos sila or dahil hindi sila makagisa kay BP Sara kaya galit sila? Admar, hindi sila makagisa. 'Di ba? Hindi nila matanong ng kasi ang sinabi na niya babalik ulit tayo doon ha. Merong accomplishment report na binigay sa kanila. Traditionally, ang bawat ahensya nagbibigay ng accomplishment report. Traditionally, may folder na binibigay ang bawat ahensya doon sa budget. Tapos, nung nandun siya, nag-present siya ng PowerPoint. So, ano pa yung... So, kung ano yung... At ang masama dito ay 2025 ang pinag-uusapan natin. Kaya nung unang harap niya, sandali lang, ba't ang tinatanong mo sa akin 2022? 'Di ba? Maling-mali yun. At yun nga yung sinasabi ko, yung chairperson at the time, si Congresswoman Kimbo, was not able to control the exchange. Kasi inalaw niyang ilabas yung information sa Confidential and Intelligence Fund. Dahil sinapina duces tecum lang nila yung dokumento, allowed na ang Makabayan Black to reveal. Bakit mo i-reveal yun? Hindi pa naman tapos yung pag-uusap tungkol dun sa notice of disallowance. Kasi ako, sa experience ko sa gobyerno, pag may notice of disallowance, yung meeting, kulang ng resibo, kulang ng justification, it's between COA at saka yung ahensya. Never yung tinidiscuss publicly kasi baka mamaya magamit, hindi pa naman final ang desisyon ng COA. Yun yung problemado ako dun sa inalaw. Kumbaga, by the name itself, confidential and intelligence, just because ang Kongreso nagsubpina duces tecum ng dokumento, pwede mo nang i-release yung laman ng dokumento? Violation yun sa auditor code natin. Pero dahil sila yung mga congressman, again, yung power of the purse, yun ang ini-invoke. So, alam mo, maganda sigurong maitaas yan sa Supreme Court para once and for all, ano ba ang meets and bounds ng power of the purse? Ano ba ang paggamit ng COA findings, lalong-lalo na hindi pa pinal? Yun ang mahirap doon. Kaya nung nagkalat, kung ano-anong interpretasyon, siguro nung panahon ko sa Kongreso, walang social media, madali mong Matago? sagutin. Oo, ngayon hindi na kasi kanya-kanyang interpretasyon. So yung 73 million, nung isang araw may nakita ako, ginastos niya in 7 days. Saan kako kaya nang galing yun? Ang pinag-uusapan lang naman sa 2022, yung nagastos ng 11 days. At clearly, parati nating ine-explain, pag nag-end of the year ho, at hindi nyo nagastos ang pondo nyo, in order for it to be a continuing appropriation, magre-realign kayo at magre-request kayo. Mahabang proseso yon. At yung mga tao sa gobyerno, kuminsan yung pera, dahil hindi mo nga nagamit ng tama, yun yung tinatawag na utilization, no?
naiipit. Ito, tinapos niya talaga. Kasi gusto niya, ba't ka naman hihingi ng confidential and intelligence fund sa Pangulo kung hindi mo gagamitin? Di ba maling-mali naman yun na humingi ka at natulog ka sa pansitan, hindi mo nagamit yung pondo. Siya nagamit niya. Dahil, Opo. bakit nagamit? Dahil may program activities plan, yung PAP.